Ang simula ng kwento sa Season 2 ay ipinakita ang mga nangyari nakaraan bago pa nila makilala si Yuji Itadori. Sa nakaraan ay lula ng isang kotse sila Yori Uta Jaime at Mei Mei na mga bata pa sa panahong ito. Nagpunta sila sa isang abandonadong mansyon, at maingat nila itong pinasok nang maramdaman ni Mei Mei na napapaligiran daw sila ng mga sumpa. Binuksan ni Mei Mei ang breaker nang malamang gumagana pa pala ang ilaw. Saka naman humiwalay si Mei Mei kay Yori para mahanap nila kaagad ang sumpa nang sumara ng kusa ang pinto. At kahit na kinakabahan si Yori sa paghahanap ay matapang niyang binubuksan ang mga pinto. At sa pinakahuling kwarto ay may narinig siya sa ilalim ng kama. Dahan-dahan niya itong sinilip nang makitang mga daga lang pala pero napatakbo pa rin siya. At nang hawakan siya ni Mei Mei ay tuluyan na siyang napasigaw sa takot. Pagkatapos ay nagtataka ang dalawa dahil akala ni Mei Mei ay nasa first floor sila, samantalang ang alam ni Yori ay nasa second floor sila. Kaya itinuro ni Mei Mei ang mga kalat na nakita niya kanina kaya sigurado siyang nasa first floor sila. Kaya giit ni Mei Mei na nasa tiyan daw sila ngayon ng sumpa. Dahilan para maging walang katapusan ang hallway. Kaya naman kahit anong lakad nila ay hindi sila makaalis. Natuklasan din nila ito sa pamamagitan ng mga kalat na kanina pa nila nakikita. Saka naisip ni Yori na kailangan lang daw nilang tumakbo ng mabilis para masira ang Infinity Hallway. Subalit dagdag ni Mei Mei na dapat ay magkasalungat ang takbo nila. Ginawa nga nila ang plano ngunit nasisira naman ang hallway hanggang sa tumalon papalabas si Yori at nakitang lumulutang ang mga bagay. At matapos ang nangyari ay nakitang niligtas pala sila ni Gojo na noon ay isa pa lamang second year. Tinutokso niya si Yori na iiyak na daw, nang biglang may lumabas na malaking sumpa subalit agad na nakain ng Shikigami ni Suguro Geto na noon ay best friend pa ni Gojo. Saka dumating din doon si Leary na labis na ikinatuwa ni Yori. Ngunit nang itanong ni Mei Mei kung nailagay ba nila Gojo ang barrier ay natulala ang magkakagrupo. Nakarating ang balita sa TV dahil nakalimutan pala nila na gumawa ng barrier, kaya nagalit si Yagami Amici na noon ay isang sensei pa lang. Kaya binutukan niya si Gojo. Habang naglalaro ng basketball ay nagkainitan ang dalawa dahil magkaiba sila ng saloobin tungkol sa totoong tungkulin ng isang sorcerer. Kung saan muntik na silang mag-away ngunit biglang dumating si Miss Amici para bigyan sila ng bagong misyon. Subalit ayaw nilang magkasama. Ang misyon ay magiging escort daw sila ng dalagang napili para makipagsanib kay Tengen-sama. Para mapanatili ang curse technique nito at mapanatili ang pagprotekta nito sa Jujutsu School. At para maiwasan din ang posibleng panganib ni Tengen-sama sa sangkatauhan. Giit ni Miss Amici na may dalawang grupo daw ang nais pigilan ang misyon na ito. Sila daw ay ang Group Q, at ang Star Religious Group. Naghiwalay ang dalawa para hanapin ang nasabing dalaga, nang biglang may sumabog sa gusali. Subalit nakaligtas si Geto gamit ang kapangyarihan, nang mapansin nilang nanguhulog si Riko na kagagawan pala ng Group Q, pero nagulat ito dahil nailigtas pala ni Geto ang dalaga. Kaya nagbanta ang kalaban na papaslangin si Geto. Samantala inatake rin si Gojo ng isa pang cursed user mula sa Group Q. Subalit umaatres sa kanya ang mga patalim dahil sa kakayahan. Sa malayo ay nagmamasid ang dalawang lalaki, dahil kinakausap pala ni Shio si Toji Fushiguro para maging hitman. Samantala nagawa pa ni Geto na magtimpla ng tsaa dahil sa nabihag niya na pala ang cursed user. Sinubukan itong magmakaawa subalit hindi pinaniwalaan ni Geto. Kaya nagbanta na lang ito na may kasama daw siyang mas malakas. Pero pinakita sa cellphone na napatumba na ni Gojo ang pinagmamalaki niya. Samantala si Toji naman ay nagsusugal sa karera ng bangka nang puntahan siya muli ni Shio. Dahil nais talaga ni Shio na kuhain na hitman si Toji. Kaya pumayag na si Toji pero nais niyang mapagod muna si Gojo sa Group Q at Star Religious Group bago siya lumaban. Saka natapos na ang karera at natalo na naman si Toji. Nang magising si Riko ay nakatikim agad ng sampal si Gojo dahil akala ng dalaga ay mga kalaban sila. Nainis ang dalawa kaya pinagtripan nila ito na nakita ng katulong na nakasakay sa isang cursed spirit na binigay daw sa kanya ni Geto. Hindi inaasahan ni Gojo ang ugali ni Riko, pero sinabi ng dalaga na proud daw siya na siya ang napiling vessel para kay Tengen-sama. Pero habang nag-i-speech siya ay nagpapalit ang dalawa ng wallpaper sa CP na ikinainis niya. Inutusan sila Gojo na gawin ang huling mga kahilingan ni Riko, pero para kay Gojo ay pagsasayang lang ito ng panahon. Naintindihan naman ni Geto ang sitwasyon dahil kapag nakipagsanib na si Riko kay Tengen-sama ay tila patay na rin ito dahil mawawala ang alaala. Nang biglang maramdaman ni Geto na may kakaiba. Samantala si Toji ay nagre-relax lang habang si Shio ay nakatitig sa nilagay nilang bounty ni Riko na $250,000.
Nagmamadali ang tatlo na puntahan si Rico, habang kausap ni Toji si Shio sa telepono. Dahil nais pala nilang targetin ng mga mahihinang cursed user si Rico para mapagod sila Gojo na nagbabantay dito. May nakasalubong si Geto na isang matandang Shikigami user. Kumpiyansa ang matanda na mananalo siya sa laban dahil iniisip niyang mahina sa malapitan ng isang sorcerer na tulad ni Geto. Nagpalabas ng malaking halimaw si Geto na agad na nilamon ang matanda subalit nakatakas pala ito at sumugod sa gilid, nang mapunta sa isang ilusyon at makita ang aso niyang namatay. Dahil sa reality ay walang tigil na pala siyang binubugbog ni Geto na akala niyang mahina sa malapitan. At pagpunta naman ni Gojo sa school ay pinagkaguluhan siya ng mga kaklase ni Rico. Subalit sinaway sila ng sensei doon, pero binigay din ito ang number niya kay Gojo na ikinainis ng mga estudyante. Tapos dinala ni Gojo si Rico at dumaan sa bubungan. Nang makita sila ng isa pang bounty hunter na cursed user pero nasa likod pala niya ang katulong. Agad na sumugod ang katulong na tagumpay na nabayagan ang kalaban. At may lumabas na mga kamay mula sa lupa dahil dumating pala si Geto. Subalit sa kinaroroonan nila Gojo ay may mga kamukha din ng cursed user doon. Agad na pinag-untog ni Gojo ang dalawang clone, kaya sumugod na rin ang dalawa pa pero hindi maabot ng suntok nila ang sorcerer. Kaya pinagsasapok sila. Nang makitang ang tunay na katawan ay nagtatago pero hindi nakaligtas sa mga mata ni Gojo. Tapos sa isang iglap ay kaagad na naabot ni Gojo ang kalaban. Nagagamitan niya sana ng reverse curse technique. Pero pumalpak siya kaya sinuntok na lang ito. Ngunit nakita ni Rico na nabihag pala ang katulong niya. Sinisisi ni Geto ang sarili, subalit kumpiyansa pa rin si Gojo na mababawi ito. At tagumpay nga nilang nabawi si Kurowi. Samantala nasa airport na sila Nanami at Yu para samahan sila Gojo sa misyon habang sila Gojo at Rico naman ay nagpapakasaya sa bakasyon. Kaya naman ipinagpaliban muna ni Gojo ang pagpunta nila sa Jujutsu Academy. Nag-aalala si Geto dahil hindi pa natutulog si Gojo dahil sa pagbabantay, subalit ipinagwalang bahala lang ito ni Gojo dahil magkasama naman daw sila, kaya nagpakasaya sila sa buong bakasyon kasama si Rico. At matapos ang bakasyon ay nakauwi na sila sa Jujutsu Academy, kaya tinanggal na ni Gojo ang teknik niya, subalit dahil dito ay natusok siya ni Toji na nag-aabang pala sa kanila. Naalala naman ni Gojo na nakita niya na dati si Toji noong bata pa siya. Pero nabahala si Toji dahil si Gojo pa lang daw ang nagawang makakita sa kanya habang nakatayo sa likod. Nagpalabas ng halimaw si Geto na agad na kinain si Toji, saka sinabi ni Gojo na ayos lang daw siya. Sa kanya inutusan si Geto na dalhin na si Rico kay Tengen-sama. Nakawala si Toji sa halimaw ni Geto nang mapansin ni Gojo na bagong sword ang hawak nito. Isiniwalat ni Toji na kagagawa niya ang paglalagay ng bounty sa ulo ni Rico para mapagod si Gojo at matalo niya ito sa laban. Umatake si Gojo subalit mabilis na nakailag si Toji, nang mapansin ni Gojo na kakaiba dahil wala itong cursed energy. Sumugod si Toji subalit dahil sa mga mata ni Gojo ay nagawa niya pa ring mapatansik ang kalaban na tumagos sa mga bahay. Subalit dahil mabilis saka walang cursed energy si Toji ay hindi malaman ni Gojo ang lokasyon nito. Kaya naman pinili ni Gojo na wasakin ang buong paligid para walang mataguan si Toji. Pero biglang may lumabas na mga langaw na cursed spirit para maguluhan si Gojo. Kaya nakalapit na naman si Toji sa kanya at tagumpay na nasaksak sa leeg at tuluyan ng tinapos ang sorcerer. Samantala makabagbag damdamin ang naging pamamaalam ni Rico sa kaisa-isa niyang pamilya na si Kurowi. Saka nagpunta na sila sa kinaroroonan ni Tengen-sama. Subalit binigyan siya ni Geto ng pagkakataon na tumanggi. At habang umiiyak ay pinili ni Rico na tumanggi dahil nais niya pa daw mabuhay. Subalit biglang may bumaril kay Rico. Na nakitang si Toji pala dahil napatay na niya si Gojo. Kaya labis na nagalit si Geto na nagpalabas ng mga malalakas na halimaw. Pinasugod ni Geto ang dragon sa kalaban na agad na nilapan ito. Subalit nagawa itong matalo ni Toji. Tapos ipinagmayabang ni Toji na dahil wala daw siyang cursed energy ay hindi alam ng ibang sorcerer na nandito siya. Binaril siya ni Geto subalit mabilis na nakapunta sa likod. Sa kaniluwa ni Toji ang maliit na cursed spirit na lumobo at kumapit sa kanya dahil dito daw niya tinatago ang mga sandata. Pinasugod muli ni Geto ang Rainbow Dragon na agad na nasalag ni Toji gamit ang espada. At habang nasa ere ang kalaban ay tinira pa ito ni Geto ng maraming cursed spirit subalit hindi umuobra kay Toji. At pagbaba ni Toji ay nagpalabas naman si Geto ng malaking halimaw para manatili si Toji sa ere at patuloy niyang maatake ng mga pusit. Subalit nagawa na naman ni Toji na mapaslang ang Rainbow Dragon na ipinagtaka ni Geto dahil ito daw ang may pinakamatigas na kaliskis.
At habang nahuhulog ang pasilyong kinatatayuan nila ay gumamit si Geto ng curse technique gamit ang babaeng cursed spirit. Pinaligiran siya ng mga gunting pero gamit ang espada ay naubos niya ang mga ito. Saka naman sinubukan ni Geto na kontrolin ang cursed spirit ni Toji. Pero nabigo siya sa plano, saka siya pinaghihiwa ni Toji Fushiguro at tinadyakan sa mukha. Giit ni Toji na hindi niya pinaslang si Geto dahil sa cursed manipulation technique nito, dahil baka magwala ang mga cursed spirit na naabsorb ni Geto kapag nasawi siya. Sa headquarters ng Star Religious Group ay pinakita ni Toji kay Shigeru ang bangkay ni Rico para patunayan na natapos niya ang misyon. Natuwa si Shigeru kaya magbibigay daw siya ng bonus, dahil nagbigay daw sila ng misyon na imposible pero nagawa pa rin ni Toji. At paglabas ng dalawa ay nag-uusap sila kung saan magbabakasyon, subalit nakasalubong naman ni Toji si Gojo na muling nabuhay. Na nalaman niyang gumamit ng reversed curse technique. Dahil noong nasaksak daw si Gojo ay nag-focus na siya sa paggamit ng reversed curse technique. Dito ay mas labis na naintindihan ni Gojo ang sikreto sa cursed energy. Kaagad na sumugod si Toji, subalit nagagawa na ni Gojo na makita ang mga atake. Saka gumamit si Gojo ng cursed reversal technique, red na siyang nasalag ni Toji pero tumalsik pa rin. Tapos nakita niyang high na high si Gojo dahil sa natuklasan nito. Kumuha ng kadena si Toji na idinugtong sa sandata niya. At nang tignan siya ni Gojo ay napansin ni Toji na parang may mali. Umatake si Toji gamit ang kadenang sandata pero madali lang na naiilaga ni Gojo. Pero patuloy pa rin sa pag-atake si Toji, samantalang si Gojo ay ginawang shield ang mga bato, saka pinagsama ang red at blue cursed reversal technique na naging imaginary technique purple. Na siyang ginamit niya kay Toji na wala nang nagawa, at dahil dito ay nabutas ang kalahati ng katawan niya. Dito ay naalala ni Toji ang anak niyang si Megumi, kaya ibinili niya ang kaisa-isang anak kay Gojo bago siya masawi ng nakatayo. Pumasok si Geto sa base ng Star Religious Group nang makita niya si Gojo na kinuha ang bangkay ni Rico, at nagulat din si Geto sa bagong Gojo na mas maningning ang mga mata. Dito ay nagtanong si Gojo kung nais niyang paslangin ang mga miyembro ng Star Religious Group, pero giit ni Geto na wala na itong saysay. Dahil sa mga naganap ay mas nahasa pa ang mga kakayahan ni Gojo. Subalit dahil nagagawa na ni Gojo ang mga mission ng mag-isa ay naging malayo naman ang loob sa kanya ni Geto. Isang araw ay nakausap ni Geto si Yuki na isang special grade sorcerer, na hindi gusto ang pamamalakad ng higher-ups dahil magkaiba sila ng pananaw. Giit ni Yuki na malulunasan daw nila ang pagdami ng mga sumpa kung matututo ang lahat ng tao na makontrol ang cursed energy nila sa katawan. Subalit imposible ito kaya naisip ni Geto na bakit hindi na lang nila patayin ang mga taong walang kakayahang makontrol ang cursed energy nila. Giit ni Yuki na tama daw ang sinabi ni Geto, pero hindi daw siya baliw para gawin ito. Subalit isang araw nang mamatay ang partner ni Nanami na si Yu sa nakalaban nilang sumpa ay nakapagpasya na si Geto na gawin ang plano niya na ubusin ang mga normal na tao. Isang araw ay nagpunta siya sa dalawang batang cursed user na inirereklamo ng mga matatanda, subalit ang mga sibilyan na hindi nakakakontrol ng cursed energy ang pinagpapaslang niya. Nabalitaan nila Gojo at Ms. Amici ang nakapangingilabot at nakakalungkot na balita, nang magpakita si Geto kay Leary sa isang bayan. Agad na tinawagan ni Leary si Gojo, kaya agad na nagpunta si Gojo para kumprontahin ang kaibigan dahil pinaslang din nito ang sariling mga magulang. Giit naman ni Geto na wala daw exception sa plano niya. Giit ni Gojo na imposible ito, pero alam daw ni Geto na posible daw ito kung si Gojo ang gagawa. Nainis si Gojo subalit hindi niya magawang paslangin ang kaibigan, kaya nagmukmok na lang siya sa academy. Samantala si Geto ay nakipagtulungan sa Star Religious Group para magkaroon ng pondo, at isinama niya ang kambal na cursed user. Subalit hindi siya nagustuhan ng mga miyembro kaya gumamit siya ng dahas para makakuha ng respeto. Kasabay nito ay sinundo ni Gojo ang batang si Megumi para gawing sorcerer, bago pa man ito maipagbili sa Zenin clan ayon sa utos ng tatay niyang si Toji. Pero wala daw pakialam si Megumi sa tatay niya. Sa kabila nito ay nagbili na lang si Satoru na magpakatatag ang bata. At sa present mga lodi ay ginigising nila Itadori ang sensei nila na si Gojo na napangiti dahil sa mga naalala. Nagyayaya na manood ng movie si Itadori subalit busy si Megumi, at nawiwirduhan naman si Kugisaki sa palabas na gusto ng bida. Nakasalubong ni Kugisaki ang isang babae na itinatanong si Itadori sa kanya. Siya daw si Ozawa na dating kaklase ng bida, subalit nangangamba siyang hindi makilala ni Itadori dahil malaki ang pinagbago niya na dating maliit at mataba. Nais daw niyang hingin ang numero ni Itadori subalit nahihiya siya. Tinawagan ni Kugisaki si Megumi para papuntahin sa resto.
para itanong nila sa binata kung may girlfriend na daw ba si Itadori. At giit naman ni Megumi na wala daw. Gusto rin malaman ni Ozawa ang type ni Itadori, kaya sinabi ni Megumi ang nalalaman na gusto daw ng bida ng matangkad na babaeng may malaking puwet, na siyang ikinatuwa nila dahil pasok si Ozawa sa criteria. Subalit kinabahan si Kugisaki na baka hindi nga makilala ni Itadori ang dalaga, pero nakilala naman niya si Maria, ay, Ozawa pala. Matapos silang kumain ay umuwi na sila nang hindi nakukuha ni Ozawa ang numero ni Itadori. Subalit nakuha naman daw ni Kugisaki ang numero ng babae. Naalala ni Yori ang mga sinabi ni Gojo na malamang ay may kasabwat daw sa academy ang mga kalabang cursed spirit. Kaya binigyan niya ng misyon sila Itadori para mag-imbestiga kung sino ang spy. Si Kokichi na controller ni Mechamaru ang pinaghihinalaan ni Yori kaya pupuntahan nila ang apartment nito. Subalit pagbukas nila ng pinto ay bakante ang silid, kaya nakumpirma nila na si Kokichi nga ang traidor. Samantala dinalaw naman nila Maito at Kenjaku Geto si Kokichi, dahil may kontrata pala sila kung saan kapalit ng impormasyon ay pagagalingin ni Maito ang katawan ng sorcerer. Nais sanang traidorin ni Maito ang sorcerer subalit giit ni Geto na mapapahamak lang siya dahil sa kontrata. Kaya ginawa ni Maito ang nararapat at pinagaling niya ang katawan ni Kokichi. Subalit pagkatapos nito ay papaslangin na nila si Kokichi kaya kinontrol ng sorcerer ang mga Mechamaru robot na nasa lugar. Sumugod ang dalawang robot na madali lang natalo ni Maito, kaya sumugod ang maraming robot at pinalaki naman ni Maito ang kamay niya para wasakin ang mga ito, subalit nawala si Kokichi. Dahil nagpunta pala si Kokichi sa pinakamalaking robot niya na si Ultimate Mechamaru. Napansin din ni Kokichi na naglagay ng barrier ang kalaban para hindi niya makontak ang iba pang sorcerer. Manunood lang daw sa kanila si Geto. Kaya gamit ang cursed energy na naipon ni Kokichi ng 17 taon ay inaasahan niyang matatalo niya si Maito. Agad na gumamit si Kokichi ng cannon kay Maito na siyang ikinawasak ng water dam. Subalit nakaligtas pala ang sumpa sa malakas na atake. Kaya pinagsusuntok ng robot ang kalaban na madali naman itong naihilagan. Tumalon ang sumpa sa kabila kaya binutis ni Kokichi ang pader at saka nagpakawala na naman ng malakas na cursed energy cannon. Subalit nakaligtas muli ang sumpa na pinalaki na naman ang kamay para suntukin ang robot. Gumamit si Kokichi ng vial na siyang makakapinsala sa kaluluwa ni Maito, na nagmula sa daliri ng robot na tagumpay na tumama sa sumpa. Ang teknik na ito ay nagawang mapinsala si Maito saka siya tinadyakan ng robot na tumalsik sa napakalayo. Hindi sinayang ni Kokichi ang pagkakataon kaya muli siyang umatake, subalit nakatakas na naman si Maito, pero alam ni Kokichi na napinsala niya ito. Nag-charge si Kokichi ng mas malakas na cursed energy cannon, na siyang tinira niya sa sumpa na nag-anyong ibon subalit sinusubukan nitong takasan ang mga atake sa pagpapalit-palit ng anyo. Sa kabila nito ay nagawa ni Maito na muling makalapit sa robot kaya tagumpay niya itong napinsala. Subalit kaagad na sumuntok si Kokichi at tinamaan ang sumpa, kaya ginamit ni Kokichi ang pangalawa sa 4 na vial at pinuntirya si Maito, subalit ginamit na ng special grade ang domain expansion nito. Kaya napahiga na lang ang malaking robot sa ilalim ng kapangyarihan ni Maito. At sa loob ng robot ay unti-unti nang nagsha-shutdown ang system. Tumalikod na si Maito sa pag-aakalang panalo na siya ng matusok ni Kokichi dahil sa paggamit ng simple domain. Kaya tagumpay niyang napasabog ang kaluluwa ni Maito saka nakawala sa loob ng domain expansion nito. Dahil dito ay naisip ni Kokichi na magagawa niya pang labanan si Geto. Subalit bigla naman siyang tinusok ni Maito na nakaligtas na naman pala. Agad na kinontrol ni Kokichi si Mechamaru para protektahan siya. Sumugod si Mechamaru at patuloy itong inatake ni Maito pero nagawa pa rin itong matira ng cannon ang sumpa na naiwasan nito. Sa katuluyang nawasak ni Maito si Mechamaru ngunit matapang na sumugod si Kokichi pero tinapos siya ng special grade cursed spirit. Samantala walang kaalam-alam si Kasumi sa katabi niyang robot na ang controller pala nito ay nakikipaglaban. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Maito na dinaya niya si Kokichi sa pamamagitan ng pagpapanggap na napasabog siya nito. Kinagabihan sa Tokyo ay nagkaroon ng Halloween festival na dinaluhan ng libo-libong mga tao. Nang mapansin nila ang isang barrier na kumalat sa paligid, kaya nauntog ang tumatakbong mama sa barrier, saka nagkaroon ng malakas na hangin kaya nilipad ang mga tao. Kaya sa labas ng barrier ay nagtipon ng mga sorcerer para iligtas ang mga tao. Samantala sa loob ng barrier ay hinahanap ng mga tao si Gojo, dahil may nagsabi daw sa kanila na hindi sila makakalabas hanggat hindi dumadating si Gojo. At nagpapanik na ang ilan nang dumating na rin sa wakas ang kanilang tagapagligtas.
Nagtataka na ang mga taong nakulong sa loob ng barrier kung ano ang nangyayari. Ngunit alam ni Gojo na siya ang pakay ng mga kalaban. Bumaba siya sa ikalimang palapag ng basement kung saan nakita niya sila Hanami, Jogo at Choso na naghihintay. Samantala ginamit ni Maymay ang mga uwak para magmasid sa paligid nang bigla itong mapaslang. Kaya hinanap ni Itadori ang gumawa nito na isang halimaw pala na mukhang tipaklong. Kaagad na inatake ni Itadori ang halimaw, kaya nais nitong bumawi sa kanya, saka nagalit at pinalabas ang mga pakpak. Sumugod ito at patuloy na nakipagsuntukan sa bida, saka nagpabilisan sila ng mga kamaon na parang sa Dragon Ball. Pero di kalaunan ay nabugbog ni Itadori ang kawawang halimaw hanggang sa matalo ito. At nagawa naman nila Maymay na masira ang pakong pinagmumulan ng unang barrier. Kaya nagpatuloy na sila sa paghahanap ng kalaban. Samantala si Gojo naman ay tinrap ng mga kalaban, pero giit ni Gojo na wala daw siyang balak tumakas. Hinulag ng mga kalaban ang mga tao sa riles, sa kanila walang awang pinagpapaslang ang mga tao. Inatake ni Choso si Gojo pero hindi ito umubra, sa kasabay na sumugod ang dalawa pero hindi nila maabot ang sorcerer. Pero pinipilit pa rin nila kaya nag-teleport si Gojo at nagkaroon ng pagyanig. At dahil sa mga pinaslang nila Jogo ay nais nang magseryoso ni Gojo. Lumapit si Gojo sa dalawa kaya susuntukin siya ni Jogo pero nahuli niya ang kamay nito saka walang awang pinutol. Kaya lumaban din si Hanami pero napatalsik siya ng sorcerer. Tapos hinagis ni Gojo si Jogo sa pader. Nagpalabas ng mga ugat si Hanami na panang atake kay Gojo subalit nakalapit ito at tinanggal ang mga mata niya. Umatake din si Choso subalit walang epekto. Pero sinamantala ni ng mga kalaban ang pagkakataon pero hindi pa rin nakalusot sa pinakamalakas na sorcerer. Sa halip ay pinabaon niya si Hanami sa pader. Sinubukan itong iligtas ni Jogo subalit tuluyan nang tinapos ni Gojo si Hanami. Dahil dito ay napatakbo si Jogo sa sorcerer na naglalakad lang. Saka tinakat niya si Choso na papaslangin kung hindi siya tutulungan. Kaya umatake si Choso subalit wala talagang kwenta kay Gojo. Samantala si Geto kasama si Dagan ay naghihintay lang ng pagkakataon. Dumating ang isang tren sa B5 kaya natuwa ang mga tao, subalit puno pala ito ng mga halimaw na kagagawa ni Maito. Dumating si Maito kaya sinabi sa kanya ni Jogo na patay na si Hanami, kaya sinugod nito si Gojo pero hindi rin niya maabot ang sorcerer dahil sa teknik nito. Subalit nakailag siya sa suntok, sa kanya pinabagsak ang napakarami pang mga tao. At sa harap ni Gojo ay pinagpapaslang nila Choso at Maito ang maraming mga tao. Nagulat sila nang gamitin ni Gojo ang domain expansion dahil madadami ang mga tao. Subalit nilimitahan pala ni Gojo ang domain expansion niya para maubos niya lang ang mga halimaw sa B5, at para hindi niya maapektuhan ang mga tao. Pagkatapos ay pagod na pagod si Gojo dahil nasa 1,000 halimaw ang pinaslang niya sa loob lang ng 5 minuto. Pero di niya inaasahang nais lang pala siyang pag-udin ng mga kalaban para maikulong siya sa isang cube. Nagpakita si Geto sa kanya, pero dahil sa tahisa noon nito ay alam ni Gojo na hindi ito ang best friend niya. Dahil sa nangyari ay tagumpay nilang nabihag si Gojo, saka isiniwalat ni Kenjaku na ginagamit niya lang ang katawan ni Geto. Samantala gamit ang maliit na device ay sinabi ni Kokichi kay Itadori na nabihag ng mga kalaban si Gojo. Gumalaw kusa at sinakal si Kenjaku ng sariling kamay dahil sa alaala ni Geto na siyang tunay na may-ari ng katawan, pero ikinamangha pa ito ni Kenjaku. Tapos inutusan na ni Kenjaku na magsarado ang cube kaya nakulong sa loob si Gojo. Ibinalita ni Kokichi na pinaslang siya ni Maito, at ang naririnig nila ngayon ay isa lamang AI device. Dagdag pa nitong kailangan daw malaman ng ibang sorcerer ang nangyari kay Gojo, subalit dahil hindi gumagana ang signal dahil sa barrier ay kinakailangang umakyat ni Itadori. Habang si Maymay naman ay magpapaiwan para harapin ang mga cursed user. Saka dumating ang isang pangit na may kasamang aso. Isasagawa na sana nila ang susunod na plano nang biglang bumigat ang cube dahil nagagawa pala itong mapinsala ni Gojo. Tapos tumakbo si Itadori papunta sa taas upang gawin na ang kanyang misyon. Nagpasya na ring pumasok sa unang barrier ang 3 pang team ng mga sorcerer. Samantala habang may kausap si Kiyotaka ay paparating naman si Haruta na bigla siyang pinagsasaksak. Nakikita nila sa camera ang nangyayari sa B5 dahil may camera din pala doon si Kokichi pero napansin ito ni Maito at agad na sinira. Sinabi ni Kokichi kay Itadori ang magandang balita kaya pinagplanuhan nila ang susunod na hakbang. Ngunit pagpasok ni Itadori sa barrier ay napakarami ng mga halimaw. Kinalaban niya ang mga ito pati na rin ang malaking halimaw. Tapos umakyat siya sa tuktok para isigaw sa mga kasama ang nangyari kay Gojo.
Narinig ito nila Nanami kaya nais nilang puntahan si Itadori. Samantala giit naman ni Kenjaku na magpapaiwan daw siya kay Gojo samantalang ang mga kasama ay mangha-hunting ng mga sorcerer. Pagkaalis ng mga kasama ay binabawi na ng kambal ang katawan ni Geto mula kay Kenjaku. Subalit walang balak ibalik ni Kenjaku ang katawan, kaya umalis at nagbanta na lang ang kambal. Natagpuan na nila Nanami si Itadori kaya sinabi ni Kokichi ang mga mahahalagang impormasyon. Ngunit dahil mapanganib ay pupunta si Nanami mag-isa, habang ang tatlo ay inutusan niyang hanapin ang pinagmumulan ng barrier. Sinubukang suntukin ni Itadori ang barrier na pumipigil sa pagpasok ng mga sorcerer subalit napakatibay nito. Saka naisip ng tatlo na dahil matibay ang barrier ay ibig sabihin na madali lang makita ang pinagmumulan nito, nang mapansin nila ang pinakamataas na tore. At nakaakyat ang mga sorcerer dahil sa Shikigami ni Megumi. Agad na nakita at tinanggal ni Ino ang isa sa pinagmumulan ng barrier, nang makita na hawak pala ni Jiro ang dalawa pa. Binihag ni Itadori si Jiro gamit ang cable saka sila tumalon, ngunit pumasok si Itadori sa gusali para mahulog mag-isa si Jiro. Samantala si Ino naman ang haharap sa maglola na cursed user kaya sinuot ang costume niyang pangholdapper. Sa ibaba naman ay nakita nilang nakahandusay si Jiro na nahulog mula sa 41st floor. Pero alam ni Megumi na nagpe-play dead lang ito, kaya bumangon na si Tanda. Gamit ang mga curse technique ni Ino ay kinalaban niya ang maglola. Habang sa baba ay pinagtutulungan ng dalawa si Jiro subalit kahit na anong gawin nila ay napakakunat ng katawan ng matanda. Dahil dito ay napag-isipan nila kung ano ang teknik ni Jiro. Pinoprotektahan naman ng apo ang lola niya sa mga atake ni Ino, na di kalaunan ay napansin din ng sorcerer. Hanggang sa matapos sa pag-oorasyon ang lola at nabalot ng cursed energy ang apo nito, nilunok nito ang isang bagay saka tinawag ng lola ang kaluluwa ni Toji. Nagagawa ni Jiro na makipagsabayan sa dalawang batang sorcerer dahil sa teknik niya. Dahil kahit anong gawin ng dalawa ay balat kalabaw talaga ang matanda. Nagpalabas ng napakaraming kuneho si Megumi na binalot si Jiro. Sa kanya sinabi kay Itadori ang teknik ng matanda, dahil hindi tumatalabang atake na may cursed energy ay aatakihin nila ito gamit ang pisikal lang nila na lakas. Samantala kinakabahan na si Ino dahil sa nakita niyang naging si Toji ang kaharap. Sinubukan niya pang lumaban pero ginawang punching bag nito ang pagmumukha ng sorcerer. Tinanggal ni Megumi ang mga kuneho sa kanila pinabagsakan ng elepante si Jiro subalit hindi pa rin napisat ang matanda. Tapos binato sa kanya ni Itadori ang isang kotse. Saka umatake na rin si Megumi para makakuha ng pagkakataon si Itadori pero kumpiyansang dumipensa si Jiro. Subalit dahil alam na ng dalawa ang teknik niya ay nasasaktan na siya sa mga suntok ng dalawa. Muling umatake si Itadori, pero bago tumama ay tinanggal niya ang cursed energy kaya tuluyang napatalsik si Jiro. Natagpuan ni Nanami ang bangkay ni Kiyotaka, samantalang si Meimei naman ay tinatakbuhan na ng mayabang kanina. Sinubukan pang sumipsip nito kay Meimei sa pag-aakalang papatakasin pero tinapos siya ng sorcerer. Natanggal na nila Itadori ang barrier sa labas pero may isa pang natitira, nang makita nilang nahuhulog si Ino na agad nilang niligtas. Samantala ikinagulat naman ng lola na ang kaluluwa ni Toji na tinawag niya ay nagawang makontrol ang katawan nito. Kaya naman tinapos ni Toji ang cursed user lola. Nalaman naman nila Megumi na buhay pa si Ino pero malala ang kondisyon. Kaya dadalhin ni Megumi si Ino habang si Itadori naman ay susubukang puntahan si Gojo. Nakita nila Kugisaki si Haruta, na siyang salarin sa pagpaslang sa mga support ng mga sorcerer. Hinagis nito ang sword kay Kugisaki saka naman tumakbo si Nita para magtago. Sumugod si Kugisaki pero sinusundan naman ng sword niya si Nita, kaya pinipilit ni Kugisaki na tapusin si Haruta ng mabilis. Subalit nahabol ng sword si Nita kaya tumakbo papunta sa kanya ang manyak para tadyakan. Tinira siya ng pako pero baliwala sa manyak, kaya pinasabog na lang ito ng dalaga para mahulugan ang cursed user. Saka sinuntok ng espada si Kugisaki na napaluhod, kaya naman nag-enjoy si Boy Manyak kung sino ang uunahin sa dalawa. Walang magawa si Kugisaki habang tinutusok-tusok nito si Nita. Ngunit di kalaunan ay dumating doon si Nanami na galit na galit. Sinubukan lumaban ni Haruta subalit para siyang kumalaban ng pader. Saka sa isang suntok ay lipad si Boy Manyak. Pilit na tinatanong ni Nanami kung nasaan ang mga kasama ni Haruta, at nang hindi ito sumagot ay sinikmuraan niya ito. At dahil galit na galit si Nanami dahil sa mga pinaslang ni Haruta ay sinapop niya ito sa pagmumukha. Samantala nagkaharap naman sila Kenjaku at Meimei. Nagsummon ng special grade cursed spirit si Kenjaku at sinabing kakalabanin lang daw niya si Meimei kapag natalo nito ang sinaman niya. Malakas ang spirit dahil nakakagamit ng domain expansion,
kung saan tinrap si Maymay sa kabinagsakan ng bato, pero nakawala ang sorcerer. Nakita ni Itadori ang napakaraming mga deformed na tao subalit wala na siyang panahon, mabuti na lang ay dumating si Inumaki. At habang papunta si Itadori sa B5 ay nakasalubong niya si Choso na nais ipaghiganti ang mga kapatid. Agad na inatake ni Choso ang ating bida ng malalaser na teknik, subalit nakalapit si Itadori sa kanya. Gamit ang teknik ni Choso ay nagagawa nitong makalamang sa laban. Tinuruan ni Kokichi ng diskarte ang bida kaya nagpunta siya sa banyo, kung saan binuksan niya lahat ng gripo para lamambat ang dugo ni Choso at hindi magamit ang teknik. Dito ay nagkaroon ang bida ng pagkakataon na makipagbakbakan, pero magaling din pala sa martial arts ang kalaban. At di kalaunan ay nagawa ulit na magamit ni Choso ang teknik kaya nabutas na naman ito si Itadori. Sa kabila nito ay pinilit pa rin makipaglaban ng bida, kahit na lamang si Choso sa laban nila. Ginawa ng bida ang lahat ngunit sa huli ay natalo pa rin siya ni Choso. Pero hindi niya tinapos si Itadori dahil natakot siya sa presensya ng Sukuna. Samantala sa pamamagitan ng pagpain ng isang uwak ay natuklasan ni Maymay ang teknik ng kalaban. Ginamit niyang pain si Yuyu, saka naman niya sinugod ang spirit at tagumpay na naputol ang kamay. Lumabas na ang sumpa subalit ginamit ni Maymay ang isang uwak para matalo ito. Kaya kakaharapin niya na si Kenjaku. Samantala magkakasama sila Maki, Nanami at Naobito para magpunta kay Gojo. Subalit nakasalubong nila doon si Dagan. Kaagad na nasuntok ng matanda si Dagan na ikinagulat ng dalawa, saka naisuka ni Dagan ang lahat ng mga taong nakain niya. Tapos nag-transform si Dagan bilang malakas na sumpa. Nagpalabas ito ng maraming tubig gamit ang teknik. Pero hindi tumalab kay Naobito. Pinagtulungan ng tatlong sorcerer ang special grade na sumpa, pero ang mga atake lang ni Tanda ang nakakapinsala dito. Subalit nakagamit ito ng domain expansion kaya napunta sila sa beach. Dito ay napinsala sila Maki at Nanami, pero naka-counter si Naobito, kaya sa kanya nag-focus si Dagan. Muling bumangon si Maki, subalit bago siya matapos ni Dagan ay nakapasok sa domain expansion si Megumi. Ibinigay niya ang special grade curse tool ni Maki, kaya nagawa niyang mapatalsik si Dagan. At dahil nakukontra ni Megumi ang teknik ni Dagan ay nawala na ang dagdag na stats ng spirit sa loob ng domain. Kaya nais niyang unahin si Megumi, pero niligtas naman siya ni Nanami. Tapos pinagtulungan nila Naobito at Maki si Dagan na nagagawa na nilang mapinsala, habang si Nanami naman ang pumoprotekta kay Megumi. Giit ni Megumi na nais niyang gumawa ng maliit na butas para makatakas sila sa domain subalit kailangan nila itong gawin ng mabilis. Kaya tinawag ni Nanami ang dalawa, pero nalaman ni Dagan ang plano nila. Nakapagbukas ng lagusan si Megumi subalit nagulat sila nang pumasok sa loob si Toji. Kinuha ni Toji ang special grade curse tool, nang makilala ni Naobito na ang lalaki ay si Toji Fushiguro. Kinalaban ni Toji si Dagan, at nakakamanghang nagagawa niyang magulpi ang special grade cursed spirit. Nagpaulan ng maraming isdang Shikigami si Dagan pero baliwala ito kay Toji, na kahit ginamitan niya ng ahas para lunurin at papakin ng mga isda at kainin ng centipede sa dagat, ay nagawa pa ring makaligtas at matalo ang halimaw. Napapagod na si Dagan subalit sa isang iglap ay nakalapit si Toji kaya walang awang pinaghahampas ang sumpa. Tapos pinatalis ni Toji ang sandata, saka sinipan ni Naobito si Dagan kaya nasaksak ito ni Toji sa mukha. Tapos pinagsasampal habang nasa ere sila hanggang sa matalo si Dagan. Labis na napagod si Megumi, subalit dahil walang alaala si Toji ay dinala nito ang sariling anak sa labas ng gusali na ikinatakot ni Megumi. Tapos nakita ni Jago na napaslang nila si Dagan kaya nagalit ito. Kaya tinalo niya ang tatlong sorcerer na naiwan doon. Pero naramdaman bigla ni Jago ang Sukuna, dahil pinakain pala ng kambal si Itadori ng mga daliri ng Sukuna. Agad na pumunta si Jago at tinanong kung ilan na ang pinakain nila, subalit ayaw sumagot ng kambal kaya pinaslang niya ang dalawa. Pero pinakain din ni Jago ang mga natitirang daliri para ma-reincarnate ang Sukuna. Nang makitang nakaligtas ang dalawa dahil sa teknik nila. Tapos nagulat si Jago dahil putol na pala ang kamay niya dahil sa Sukuna. Takot na takot ang tatlo sa hari ng mga sumpa, kaya nagbaw sila at natabasan ang ulo ni Jago dahil mahaba. Nagmakaawa ang kambal na ipaghiganti sana sila ng Sukuna kay Kenjaku kapalit ng mga daliri na pinakain nila dito. Pero dahil ayaw ng Sukuna na inuutusan siya ay pinaslang niya ang kambal. Dahil kumpleto na ang misyon ni Jago na palakasin ng Sukuna ay inutusan niya itong gumawa ng kontrata para tuluyang makontrol ang katawan ni Itadori. Pero giit ng Sukuna na magpapaalipin lang daw siya kung matatamaan siya ng kahit isang suntok ni Jago.
Nagpalabas ng napakaraming mga kuneho si Megumi para tumakas kay Toji, pero nahabol siya nito sa loob kung saan makikita ang agwat ng kakayahan ng dalawa. Pasugod ang mga kuneho, kaya tumadyak siya ng malakas at ginamit ang mga piraso ng sahig para ubusin ang napakaraming kuneho sa paligid. Magkasama naman sila Kusakabe at Panda na papunta sana sa B5, pero hindi alam ni Panda na nililigaw lang siya ng kasama dahil natatakot ito sa mga malalakas na kalaban. Pero nahanap naman sila ng dalawang tauhan ni Kenjaku. Hindi magawang makatakas ni Megumi kay Toji kaya patuloy siyang nabubugbog. Tapos pinagbabato pa siya ng mga bakal at kotse at gumamit na din ng ibon para makatakas lang. Subalit nasundan na naman siya ni Toji sa isang gusali, kaya binuksan ni Megumi ang mga sprinkler tapos pinakuryente niya sa Quago saka siya tumakas. Pero ayaw siya nitong tigilan. At di kalaunan ay nasaksak siya ng sariling ama pero naalala naman siya nito bigla. Dahil dito ay natauhan si Toji, kaya sinaksak nito ang sariling utak para ma-deactivate na ang teknik ng lola. Nakita niyang bumalik sa dating itsura ang katawan, nang bigla siyang atakihin ni Haruta. Samantala makikipaglaban na sana sila Kusakabe nang biglang may sumabog, dahil pala naglalaban na sila Jogo at ang Sukuna. Pero hindi laban ang nangyayari kundi pambubugbog ng Sukuna kay Jogo. Nagalit si Jogo kaya nagpalabas ng napakaraming lava subalit tinatayuan lang ito ng Sukuna. Tapos binuhat ni Jogo ang dalawang gusali saka inipit sa gitna ang kalaban niya, pero wala pa rin itong epekto. Tapos ginamit ng Sukuna ang mukha ni Jogo para mabutas ang malaking gusali. Patuloy ang pinsala na natatamo ng bayan mula sa maladelubyong kakayahan ni Jogo, kaya napagtanto ni Kusakabe na mapanganib sa lugar. Kaya nais niyang tapusin agad ang kalaban para makatakas subalit dumating doon ang Sukuna na sinabing papatayin kung sino man ang gagalaw habang may nanguhulog na malaking fireball. At sa kumpas ng Sukuna ay mabilis silang tumakas. At dahil sa agwat ng kapangyarihan ng dalawa ay nagawa ng Sukuna na masunog si Jogo. At pagkatapos ng laban ay nagpakita si Orayumi na dating kasamahan ng Sukuna noong unang panahon. Nanganganib si Megumi dahil nanghihina na nga siya pero nakita pa siya ni Haruta. Subalit sa kabila nito ay ginamit ni Megumi si Haruta na kasangkapan upang makapag-summon ng pinakamalakas na Shikigami na si Mahoraga sa pamamagitan din ng pag-alay ng sariling buhay. Tapos kapag napatay din ni Mahoraga si Haruta ay makokompleto na ang ritual. Pero bago ito mangyari ay nailigtas ng Sukuna ang Cursed User, dahil ayaw niyang makompleto ang ritual at tuluyang mamatay si Megumi dahil nais niya pang gamitin ang katawan nito. Kaya naman nagpa siya ang Sukuna na kalabanin ang Mahoraga. Nagtagisan ng lakas ang dalawang pinakamalakas na nilalang. Naputol niya ang paa ng Mahoraga pero napatalsik naman siya nito ng napakalayo. Nagpabilisan sila sa pagsuntok, at dahil sa lakas ay gumuho ang gusali. Pagkatapos ay binalibag ito ng Sukuna. Saka naman pinagbabato ng Mahoraga ang di mabilang na mga kotse papunta sa kalaban niya. Hiniwa din ito ng Sukuna sa mukha pero malakas ang regeneration power. Tapos sinugod siya ng Mahoraga, kaya hiniwa-hiwa niya ito sa tiyan pero nanatili pa ring buo. Muli itong bumangon at nakipagbalagbagan sa Sukuna sa ere, na siyang naging sanhi ng pagguho ng mga gusali sa paligid nila. Nagalit ang Sukuna kaya nagawang maputol ang kamay ng Mahoraga, subalit nagalit din ito at binato siya ng isang gusali. Tapos hindi ito tinigilan ng Sukuna subalit nagre-regenerate lang. Kaya napilitan na ang Sukuna na gumamit ng malakas na domain expansion kung saan nagawa nitong masakop ang buong syudad. Saka nag-focus ang Sukuna sa pag-atake ng walang humpay sa katawan ng kalaban niya. Kaya naman gumuguho na rin ang paligid na siyang napapanood ng mga tao mula sa malayo na tila ba maladelubyong sakuna dahil sa lakas ng hari ng mga sumpa. Kaya di kalaunan ay naubos na rin ang regeneration power ng Mahoraga at tuluyan na itong natalo. Tapos akala ni Haruta ay ligtas na siya, pero nadamay din pala siya sa atakeng ginawa ng Sukuna. Dinala ng Sukuna si Megumi sa mga kasama, tapos nang makabalik na si Itadori sa katawan ay nasaksihan at naalala niya ang malagim na mga insidente na ginawa ng Sukuna. Kaya naman hindi nito napigilan ang mapasuka dahil sa mga nangyari, at makikita pa sa taas kung gaano kalaki ang pinsala ng syudad. Samantala naglalakad si Nanami na nasunog ang kalahati ng katawan. Nakita siya ni Ma ito pero pinabayaan lang. Tapos pagbaba ni Nanami ay nakita ang napakaraming mga halimaw kaya napabuntong hininga.
Saka naalala ang pangarap niyang magpunta sa Malaysia at magtayo ng bahay sa tabi ng dagat. Habang pinagpapatay niya ang mga halimaw ay nararamdaman ni Nanami na malapit na ang katapusan niya dahil hindi niya mapigil ang isipin ang pangarap niyang hindi niya nagawa. Hanggang sa lumapit na sa kanya si Maito at mahawakan siya sa likod. Pero dahil natuwa si Maito sa pakikipaglaban sa kanya ay binigyan muna siya nito ng ilang sandali para sabihin ang huling habilin. Tapos nasaksihan ni Itadori kung paano tapusin ni Maito si Nanami. Labis itong ikinagalit ng bida kaya napasugod siya, at dumipensa naman si Maito pero baliwala lang sa kanya. At gamit ang malaking halimaw ay nasapok siya ni Maito sa mukha. Muling sumugod ang halimaw, tapos lumabas si Maito na nadaplisan sa mukha ang bida gamit ang patalim. Tapos gamit ang kapangyarihan ay pinapaliit ni Maito ang nilalakaran nila para matamaan niya ang bida. Subalit siya ang nabugbog ng bida. Sinusubukan ni Itadori na sirain ang pader na likha ni Maito kaya pinipigilan siya nito gamit ang iba't ibang mga tricks. Pero nakawala pa rin ang ating bida, kaya pinagbabaril ni Maito si Itadori. Tapos pinalaki pa ang mga paa na parang third gear ni Luffy. Binato ito ng bida kaya nagbago na naman ng sandata si Maito. Tapos sumakay siya ng elevator at hinanda ang Black Flash, pero pinalaki pala ni Maito ang kamay na siyang tinapatan ng bida. Tapos hahalikan siya gamit ang musong matalas kaya sinikmuraan niya ito pero nakailag sa malakas niyang suntok. Tumakas ito sa bida, nang pagtingin ay dalawang lalaki, pero si Maito pala ang isa dito na natamaan ang bida. Tapos ginawa niya pang espada ang isang lalaki. Samantala sa labas ay nakita ni Kagisaki ang clone ni Maito. Alam ng dalaga na hindi siya nito pwedeng mahawakan dahil game over na siya agad pag nagkataon. Kaya tinira niya ng mga pako ang metal poster sa itaas tapos sinipa ito kaya tumagos ang pako sa noo ng clone. Patuloy ang laban nila Itadori at Maito, kung saan iba-ibang tricks ang sinusubukan ng Cursed Spirit para matalo ang bida. Sa labas ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Kagisaki sa clone ni Maito na iniiwasan niya ang kamay, dahil hindi niya alam na isang clone lang pala kaya walang kakayahan na gawin siyang halimaw. Subalit nagulat siya nang tumalon sa kanya ang dalaga, dahil pala sa maraming mga pako na nagkalat sa lupa na siyang kuminsala sa katawan ng clone. Saka siya nito sinakian tapos ginamitan ng resonance kaya naman napinsala din ang tunay na katawan ni Maito na siyang kalaban ngayon ng bida. Tapos napagtanto na rin ni Kagisaki na isang clone lang ang kaharap niya. At dahil sa pinsala na natanggap ni Maito sa dalaga ay nagawa ng ating bida na mabugbog siya ng sobra. Subalit nakatakbo ang clone mula kay Kagisaki kaya hinabol ito ng dalaga hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Itadori. Tapos dito ay nagawang mahawakan ng tunay na Maito si Kagisaki sa mukha. Napatay ni Itadori ang clone. Samantalang si Kagisaki naman na malapit ng mamatay ay naalala ang nakaraan, tungkol sa pagkabata niya hanggang sa magpas siyang maging isang jujutsu sorcerer. Tapos sa harap din ng bida ay nasawi na din si Kagisaki. Labis na ikinalungkot ni Itadori ang nangyari, kaya siya naman ang nabugbog ni Maito ng sobra. Dahil tingin ng bida ay wala ng dahilan para lumaban. Ngunit bago mapatay ang bida ay niligtas ito ni Todo gamit ang teknik. Muling sumugod si Maito subalit gamit ang teknik ay nagagawa ni Todo na umiwas sa atake at makalaban sa Cursed Spirit. Pinalakas ni Todo ang loob ni Itadori, dahil habang nakatayo daw sila ay magagawa nilang bigyan ng hustisya ang pagkasawi ng mga kasama. Tapos sumugod na si Todo, at gamit ang teknik ay hindi siya magawang mahawakan ni Maito. Muling lumaban si Itadori na tinamaan si Maito ng malakas na Black Flash. Tapos naghanda ang dalawa sa laban. Samantala hawak ni Kasumi ang natitirang alaala ni Kokichi na pinipigilan siyang magpunta sa Shibuya. Labis ang kalungkutan na nadarama niya dahil sa hindi man lang sila nagkita ni Kokichi bago ito mamatay. Gamit ang teknik ni Todo ay nagagawa nilang malamangan sa laban si Maito dahil nalilito ito. Kaya nagpalabas ng malaking halimaw si Maito na parang isang tren, tapos mga panusok sa dulo pero nakatakas sila gamit ang teknik ni Todo. Gamit ang mga tao ay nakakagawa ng mga sandata si Maito na siyang ginagamit niya sa dalawa. Tapos nakipag one-on-one si Todo kay Maito na hindi siya magawang mahawakan dahil sa galing ng sorcerer na gumamit ng teknik niya. Tapos gumamit pa siya ng Black Flash pero hindi napinsala ang kalaban dahil hindi nagagawa ni Todo na mapuntirya ang kaluluwa nito. Nagpalabas si Maito ng napakaraming mga halimaw hanggang sa masira ang lugar, saka binalot nito ang lugar ng mga likha niya. Pinagpalit ni Todo sila Itadori at Maito, pero pinutol nito ang sariling ulo para hindi masuntok ng bida. Tapos lumaban ang katawan nito habang ang ulo ni Maito ay gumugulong at muling nagkaroon ng panibagong katawan. Saka siya nagsama ng isa pang nilalang na siyang nakipaglaban kay Todo habang si Itadori naman ang kalaban ni Maito.
Ngunit nagulat sila dahil nagagawa ng clone na mabugbog si Todo. Napatalsik nito si Todo sa kabila ng gusali, kaya binato niya ng hanger sa kasinuntok na agad ding namatay. Dahil kapalit pala ng lakas nito ay mamamatay ito sa isang suntok lang. At paglingon ay meron pa palang dalawa. Tagumpay si Maito na masolo muli si Itadori, kaya nais niya nang tapusin ang bida gamit ang mga alagad habang wala pa itong kasama. Ngunit binato ito ng bida ng billboard. Tapos agad na lumapit sa kalaban pero naihagis siya sa napakalayo. Subalit nagulat siya dahil napatay na pala ni Todo ang dalawa niyang summon. Naisip ni Maito na gumamit ng domain expansion para lang mapatay si Todo pero natatakot siya na muli silang magtagpo ng Sukuna. Pero dahil sa nakita niya kay Gojo ay gumamit pa rin ng domain expansion si Maito sa loob ng 0.2 seconds kung saan hindi daw siya manghuhuli ng Sukuna. Kaya naman naghanda si Todo para gumamit ng simple domain para kontrahin ito. Samantala sumugod ang bida para tapusin si Maito bago mailatag ang domain expansion pero napakabilis mag-cast ni Maito. Nagkita sila Maito at Sukuna sa loob ng domain pero dahil sobrang saglit lang nito ay hindi siya nagalaw ng Sukuna. Habang tinamaan niya naman ng teknik si Todo na agad ang pinutol ang kamay para hindi siya mamatay. Saka sumugod si Maito para tapusin si Todo na tagumpay niyang tinamaan ng Black Flash, pero nakaligtas sa pag-focus ng cursed energy sa tiyan. Sumugod muli ang kalaban kay Todo, nang maputol ang kwintas ng lalaki at mahulog ito na meron palang picture ng idol niya at ni Itadori. Tapos ginamit niya ang kamay ni Maito para magamit ang teknik kaya nasuntok ang cursed spirit sa pagmumukha ng ating bida. Labis na napinsala si Maito, pero dahil sa mga nangyari ay nalaman na rin sa wakas ni Maito ang tunay na anyo ng kaluluwa niya. Kaya nakapag-transform ang sumpa na isang bagong nilalang na napakalakas. Nang maglaban sila ay napakatigas pala ng bagong katawan ni Maito, tapos nakakagamit pa ng blade na puminsala sa kaliwang braso ng bida. Muli silang nagtagisan ng galing subalit walang epekto ang mga suntok sa katawan nito, hanggang sa mabalibag ni Maito ang ating bida sa lupa at mahulog sa tubig sa ilalim nito. Muling sumugod si Maito nang biglang makaramdam ng sakit, dahil pala sa time lag mula sa atake ng bida kanina. Pinipilit ng bida na pagalawin ang katawan niya nang pilitin din itong maghanda ng Black Flash para sa kalaban. Nagpatalon-talon si Maito habang si Itadori ay naghahanda na naman ng susunod na Black Flash na siyang sinabayan din ng Black Flash ni Maito. Nawala ang armor ng sumpa na siyang pinuntiryan ng bida. Tapos biglang bumangon si Todo at sinubukan muling gumamit ng teknik kaya nalito si Maito. Samantalang papalapit na ang kamao ng ating bida na nagtataglay ng napakalakas na Black Flash na siyang tuluyang tumapos sa cursed spirit. Sinubukan pa nitong maglabas ng mga stock niyang transfigured humans pero naubusan na siya na labis niyang ikinatakot kaya wala na siyang nagawa kundi ang tumakbo at gumapang. Nang dumating naman si Geto. Samantala nakaligtas naman sila Panda at Kusakabe sa mga pagsabog. Nang sabihin nitong mas kakampihan daw niya ang higher-ups para sa execution ni Itadori dahil napakamapanganib ng Sukuna. Habang nasa Malaysia naman sila Maymay at Uy na magkasamang natulog sa hotel. Samantala si Choso naman ay nanaginip na kapatid niya daw si Itadori. Kaya naman naitanong niya sa sarili kung ano ba talaga siya. Nakita ni Geto ang kaawa-awang sitwasyon ni Maito, nang magpalabas ito ng malaking catfish pero isa lang palang ilusyon. Sinubukang lumaban ng bida subalit mas malakas sa kanya si Geto gamit ang mga cursed spirit nito. Tapos sinubukan ni Maito na i-absorb si Geto pero siya ang hinigop nito gamit ang kapangyarihan saka siya kinain. Nakita niyang nasa taas pala si Momo sakay ng broom na nagsignal kay Kamo kaya nagpaulan ng maraming mga palaso sa kinaroroonan ni Geto. Bumaril din si Mai gamit ang sniper pero nasalag. Tapos sumugod si Kasumi sa likod gamit ang teknik subalit walang epekto sa kalaban. At nang tatapusin na siya ni Geto ay niligtas naman siya ni Kusakabe. Saka nagplano sila Panda kung paano mababawi ang cube na pinaglagyan ni Geto kay Gojo. Samantala si Choso naman ay naalala na si Geto ang may kagagawan kung bakit siya ipinanganak sa mundo na isang kakaibang nilalang kaya nais niyang kalabanin si Geto. Subalit dumating si Urayumi para pigilan siya, kaya siya ang unang inatake ni Choso. Gamit ang pinatigas na dugo ay nahiwa nito at pinaangat ang lupa, subalit hindi niya matamaan si Geto dahil sa bilis. Kaya nagpaulan siya ng mga matutulis na dugo subalit bigo pa rin kaya napatalsik siya ni Geto. Pero nagawang makabalik sa taas gamit ang kakayahan saka nakipagmano-mano kay Geto pero nabugbog siya nito.
Tapos gumuho ang lupa na pinaangat ni Choso. Saka sabay-sabay na umatake ang mga sorcerer para matalo si Geto. Subalit pinagyelo silang lahat ni Orayumi. Sinusubukan itong tunawin ni Choso kaya tinutukan siya ni Orayumi, saka niligtas siya ni Itadori. Tapos sinabi ni Choso na siya daw ay kuya ni Itadori. Sinubukan din umatake ni Momo ngunit walang epekto, nang patuloy silang atakihin ni Orayumi tapos tutusukan si Itadori. Subalit dumating si Yuki para iligtas sila. Pinalabas ni Geto ang kapangyarihan na nakuha mula ng kainin niya si Maito, kung saan nagkaroon daw siya ng kapangyarihan na magamit ang kakayahan ni Maito sa malayuan. Kaya inactivate niya ang kapangyarihan sa dalawang tao, at isa dito ay si Sumiki na ate ni Megumi, na di kalaunan ay magigising na daw. Nawala ang mga yelo ni Orayumi dahil sa nalagyan pala siya ni Choso ng lason kanina. Tapos nagpalabas ng napakaraming mga cursed spirit si Geto. Saka pinakita ang cube na pinaglagyan kay Gojo bago ito tumakas sa kanila. Napag-alaman mula sa balita na nagpalabas pala si Geto ng nasa 10 milyong cursed spirit sa iba't ibang parte ng Japan. At bilang na lamang ang mga ligtas na lugar. Naging abala ang mga sorcerer sa pagliligtas sa mga tao, at naging normal na lamang ang mga pagpatay dahil sa daming nagkalat na cursed spirit. Sa isang tindahan ay may isang bata ang muntik ng atakihin ng isang cursed spirit, subalit niligtas ito ni Yuta sa tamang pagkakataon. Tapos si Yuta Okoso pala ay naatasan ng mga higher-ups para patayin ang Sukuna vessel na si Itadori. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Nag-enjoy ka ba? Pa-subscribe naman mga idol, malaking tulong na para sa akin yan, para madami pa tayong mai-upload na mga anime recap Tagalog. Salamat ulit!